Si Noor ay isang binata na nakatira sa isang mundong pantasya, malakas siya para sa kanyang edad at napakabait, kaya't mahal na mahal siya ng lahat sa kanilang bayan. May trabaho siya na nangangailangan ng pisikal na lakas, pero kahit ang kanyang boss ay bilib sa kanya at walang masamang sinabi tungkol sa kanya dahil siya ang pinakamagaling na manggagawa na nakita ng kanilang boss. Isang araw pagkatapos niyang kunin ang kanyang arawang sahod, pauwi na sana siya nang bigla niyang marinig ang sigaw ng isang babaeng humihingi ng tulong mula sa isang malapit na kuweba. Agad siyang tumakbo patungo doon kahit pinigilan siya ng kanyang boss dahil delikado raw. Hindi niya pinansin ang mga babala at pumasok sa kuweba at doon niya nakita ang isang dalagang nakabalot sa mahiwagang tinik, habang ang isang grupo ng mga adventurer ay nakikipaglaban sa isang higanteng demonyong toro. Mula pagkabata, inalagaan na ni Noor ang kanyang ina at ang kanilang tahanan dahil ang kanyang ama ay hindi na bumalik matapos umalis para bumili ng gatas. Tinanggap niya ang kanyang sitwasyon at nagsimulang alagaan ang kanilang pamayanan. May sakit ang kanyang ina at kadalasan ay nasa kama lang, kaya't nilulutuan niya ito ng mainit na sopas habang napupuno ng uling ang kanyang katawan. Sinabi niya sa ina na lalabas siya para manghuli ng mga kuneho upang magkaroon sila ng protina para sa hapunan. Nilinis ng kanyang ina ang kanyang mukha habang humihingi ng paumanhin dahil wala siyang naibigay kay Noor, pero matapang na sinabi ni Noor na hindi niya kailangan ng kahit ano at sa gabi, naghanda si Noor ng masustansyang sabaw ng kuneho para sa kanyang ina. Subalit pagbalik niya upang pakainin ito ay pumanaw na ang kanyang ina. Ngayon si Noor ay nag-iisa na at wala ng pamilya sa mundo at inilibing niya ang kanyang ina sa labas ng kanilang bahay, ngunit nagdesisyon siyang hindi siya dapat magpakita ng kahinaan at umiyak. Nagsimula siyang mamuhay mag-isa, nag-aalaga ng kanilang hardin, nanghuhuli ng mga hayop at nag-aalaga ng mga alagang hayop sa kanilang bukid. Nag-aaral siya sa kanyang silid matapos itong linisin ng maayos, pinapalakas niya ang kanyang katawan sa pamamagitan ng paghuli ng mga isda, pagbuhat ng mabibigat na bagay sa bundok at pagkain ng maraming protina araw-araw. Isang gabi dahil sa lungkot, umakyat siya sa isang upuan at kinuha ang luma at maalikabok na aklat ng mga kwento. Nagsimula siyang magbasa at naalala niya ang panahon na buo pa ang kanyang pamilya at ikinukwento sa kanya ng kanyang ama ang mga kwento tungkol sa mga makapangyarihang adventurer na lumalaban sa mga higanteng dragon, natututo ng mahika mula sa mga wizard, nag-aalis ng sumpa sa mga haunted na kagubatan at nakikipaglaban sa hukbo ng mga duwende. Ang mga kwentong ito ay palaging pumupukaw ng kanyang interes, dahil sinasabi ng kanyang ama na ang tungkulin ng isang adventurer ay protektahan ang mga mahina at siguraduhing hindi sila masaktan. Ito ang nagbibigay sa kanya ng inspirasyon na gumawa ng kahalagahan sa kanyang buhay. Kinabukasan pagkatapos alagaan ang mga hayop, naghanda siya upang lisanin ang kanilang lugar at pumunta sa lungsod upang subukan maging isang adventurer. Nanatili siya sa kagubatan ng gabi na may campfire at sa umaga, narating niya ang maganda at malawak na lungsod ng kanilang kaharian. Pumasok siya sa malaking pangunahing gate at namangha sa dami ng mga taong naglalakad sa mga pamilihan, nagbebenta ng kanilang mga kalakal at mga tao na bumibili ng espada at prutas sa iisang lugar. Habang naglalakad, napansin niya ang isang lalaking may dalang espada at nagpasya siyang sundan ito na nagdala sa kanya sa Adventurers Guild. Pumasok siya sa gusali at nakita ang isang malaking matipuno na lalaki sa reception desk na imbis na isang magandang babae ang inaasahan niya. Nabigo man sa kanyang inaasahan, sinabi niya sa lalaki na narito siya upang maging adventurer kaso pinagtawanan siya at sinabing hindi ito lugar para sa mga bata at dapat isipin niya ang kanyang mga magulang. Sinagot ni Noor na patay na ang kanyang mga magulang na nagpatigil sa matipuno na lalaki. Sinabi nito na pumunta muna siya sa training school at medyo naguluhan si Noor, pero ipinaliwanag ng malaking lalaki na para maging miyembro ng guild ay kailangan niyang pumili ng paaralan at sumailalim sa basic training. Pumili ng klase at kasanayan at pagkatapos lamang ng pagtatapos ay maaari siyang maging adventurer. Masaya si Noor sa impormasyong ito at agad na pumunta sa isang paaralan na may layuning maging pinakamalakas na swordsman. Nag-enroll siya at nagsimulang magsanay sa paggamit ng espada, pero kahit ilang linggo na ang lumipas ay hindi pa rin siya nagkakaroon ng kakayahang mahika tulad ng ibang estudyante. Patuloy siyang nagsanay at ilang buwan ang lumipas ay sinabi ng instructor sa kanya na wala siyang talento at nasasayang lang ang kanyang oras doon. Pinayuhan siyang sumubok sa ibang paaralan dahil hindi siya bagay maging swordsman. Hindi sumuko si Noor at naghanap ng ibang paaralan at nagpasya siyang magsanay bilang isang mandirigma.
nagsimula siyang magsanay sa ilalim ng isang malaking pulang buhok na guro pero kahit ilang buwan na siyang nagsasanay, sinabi ng guro na wala siyang talento para dito dahil ang natutunan lang niya ay paano mag-parry ng atake. Nagpatuloy siya sa iba't ibang paaralan, una bilang isang hunter pero natanggal siya at pagkatapos ay sinubukan niyang maging isang magnanakaw kaso tinanggihan siya dahil wala siyang talento para dito. Sinubukan niyang maging isang magician ngunit nabigo rin siya at kaya't sa wakas, nagpas siyang maging isang healer kaso hindi rin nagtagumpay at bumalik siyang bigo. Nagulat ang matipuno na lalaki nang malaman na kahit na ginugol niya ang mga buwan sa bawat paaralan, wala siyang natutunan kahit ano at sinabi nito na sa kasamaang palad, wala siyang magagawa para maging isang adventurer. Nadismaya sa sarili, umalis si Noor sa lungsod at bumalik sa kanyang maliit na kubo sa kagubatan pero nagpasya siyang hindi sumuko at lumikha ng sariling pagsasanay gamit ang espada. Nagdesisyon siyang paghusayin ang natutunan niyang isang galaw, ang mag-parry at mag-deflect ng mga atake na tina-target siya. Ginugol niya ang mga araw at gabi sa pagpapahusay nito at matapos ang isang taon ng masigasig na pagsasanay, naging malakas siya na kaya niyang mag-parry ng 10 atake ng sabay-sabay at patuloy siyang nagsanay at 3 taon ang lumipas, kaya na niyang mag-parry ng 100 espada ng sabay-sabay ngunit wala pa rin siyang bagong kasanayan. Patuloy siyang nagsanay ng walang humpay hanggang sa punto na nasira ang kanyang espada. Lumipas ang 14 na taon at napagtanto niya na sa mga nakaraang taon ay nagsanay siya araw-araw at ngayon, kaya na niyang mag-parry ng 1,000 espada ng sabay-sabay ng walang pagkakamali. Kahit na inilaan niya ang ganitong kahirap na trabaho, wala pa rin siyang nakuha na bagong kasanayan ngunit nagdesisyon pa rin siyang bumalik sa Adventurers Guild at sa pagkakataong ito, nakilala niya ang isang batang babae na tumingin sa kanyang skill set at pinayuhan siyang bumalik sa training school. Binanggit ni Noor na napuntahan na niya ang lahat ng iyon na ikinagulat ng batang babae. Sinabi nito na wala siyang anumang kasanayan para maging adventurer at muling nadismaya si Noor nang lumabas ang matipuno na lalaki at bahagyang nakilala siya. Umupo sila at nag-usap habang umiinom ng beer. Isinalaysay ni Noor ang kanyang pagsasanay sa nakaraang mga taon at sinabi ng matipuno na lalaki na may mga ranggo sa isang adventurer mula E hanggang S, ngunit kahit para maging E-rank, kailangan ng kahit isang kasanayan na wala naman ni isa na mayroon si Noor. Nalungkot si Noor kaso sinabi ng matipuno na lalaki na hindi alam ng marami, ngunit may isa pang ranggo sa ibaba ng E, at ito ay ang F-rank na may ilang limitasyon para sa F-rank adventurers dahil hindi sila pwedeng kumuha ng mga quest na may patayan o magtrabaho sa kagubatan sa labas ng lungsod. Maaari lamang silang kumuha ng mga kakaibang pisikal na trabaho sa loob ng lungsod, ngunit wala talagang gustong gumawa nito at sa kanyang sorpresa, agad na tinanggap ni Noor at sa wakas nakuha niya ang kanyang adventurer's license. Nagsimula siyang gumawa ng mga kakaibang trabaho sa paligid ng lungsod tulad ng pagbuhat ng mabibigat na bagay, paghahanap ng nawawalang mga pusa at patuloy na nagsasanay tuwing gabi. Kumuha rin siya ng mga trabaho sa pag-aalaga at nag-alaga ng mga matatanda sa pamamagitan ng pagluluto para sa kanila. Habang ginagawa lahat ng ito, patuloy siyang nagsasanay at tila masaya sa pagiging adventurer na tunay na nakakatulong sa mga tao. Sa wakas ay bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan ang higanteng Toro ay lumalapit sa mga adventurer at binagsak ang leader gamit ang kanyang palakol na nagpahagis sa kanya sa pader. Mabilis na sinuri ni Noor ang leader at natuklasan niyang patay na ito, tumingin siya pabalik at nakita ang iba pang mga adventurer na tinutusok ng Toro habang pinapatay nito ang bawat tao sa lugar ng walang kahirap-hirap, bago nito ibaling ang tingin sa dalagang may puting buhok. Agad na kumilos ang katawan ni Noor at naghagis ng bato sa Toro upang malihis ang atensyon nito bago tumakbo palayo. Hinabol siya ng halimaw na may nakakagulat na bilis at napagtanto ni Noor na hindi siya makakatakas kaya't humarap siya at nagparry sa atake ng Toro. Sa kanyang sorpresa, napakalakas ng kanyang parry na naitulak ang Toro sa pader at agad itong bumangon at tumalon sa pamamagitan ng alikabok upang muling atakihin si Noor. Ngunit nagawa niyang ma-parry ang mga atake nito ng paulit-ulit at napagtanto niya na kung magkamali siya ng isang parry, tiyak na mamamatay siya. Sinubukan niyang maghanap ng butas sa depensa ng Toro kaso napagtanto niyang wala siyang kahit isang kasanayang pandigma upang makapagpabagsak ng atake. Nagsimulang mag-chip ang kanyang espada subalit nag-target lock ang demonyo sa dalaga at mabilis na umatake papunta sa kanya. Agad na ginamit ni Noor ang kanyang Feather Step ability na nagdagdag ng bilis sa kanya upang mapunta sa harap ng Toro at muling na-deflect ang atake kapalit ng kanyang sariling espada.
Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama na ang isang adventurer ay nagtatanggol sa mga mahina kahit kapalit ng sariling buhay, kaya't nanatili siyang matatag kahit na may basag na espada at sa pagkakataong ito, nang umatake ang halimaw ay inilagay niya lahat ng kanyang lakas sa pagparry na nagpa-deflect ng palakol, hanggang sa tumalbog ito pabalik at tumama sa ulo ng toro na itinaga ito ng malinis at natigil sa mga bato. Laking gulat ng dalaga habang nagkalat ang dugo sa paligid pero nawala ang mahiwagang tinik mula sa kanyang katawan, bumagsak si Nor sa lupa at tinitingnan ang kanyang espada na nagkadurog-durog, at nag-isip kung gaano kalapit siya sa kamatayan. Agad na nagpasalamat ang dalaga sa kanya sa pagligtas sa kanyang buhay at tinanong ang kanyang pangalan, ngunit sinagot ni Nor na hindi mahalaga ang kanyang pangalan at lumakad palabas. Naglakad siya sa mga kalye, iniisip kung paano siya muntik nang mapatay ng higanteng toro at napagtanto niyang kailangan pa niyang magsanay ng husto upang tunay na maging isang adventurer na kayang protektahan ang mga tao. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.